Meriendang Pinoy naman po ang aking isi-share sa inyo ngayon, kabamba. Panuorin mo ito hanggang dulo para ma-achieve mo ang masarap, soft, and creamy maha blanca. At iwas palpak na rin. Oops, before tayo mag-umpisa, paki-follow or like naman po ang Bambas Kitchen. Welcome ka ulit dito sa aking kusina. Dito sa aking mixing bowl, naglagay lang ako dito ng 2 cups cornstarch at 2 cup na tubig. Yung talagang measuring cup ang gamitin nyo. Yung 1 cup is equivalent to 8 ounce. Kaya kung nasubrahan nyo ito, maaring basa ang gagawin yung maha. After ko pala mahalo yung ating cornstarch at tubig, ay isinantabi ko muna. Dito naman sa aking kasirola, ay binuhos ko yung 4 na cups na kakanggata ng nyug. Kung mapapansin nyo, ay may buo-buo yung aking gata dahil nilagay ko muna ito sa ref. Mega Prime Cream Style Corn naman ang nilagay ko dito. Mas gusto ko ito gamitin dahil yung kalahati ay whole corn, yung kalahati naman ay nadurog. Nilagay ko na rin dito yung isang latang evaporated milk, 360 ml. At isang lata na condensed milk, 374 grams. After ko naman ito nilagay, ay hinalo ko ito para mag-will combine yung ating nilagay na mga sangkap. At akin itong tinikman. Dahil medyo nakukulangan ako dito sa tamis, ay naglagay ako dito ng kunting asukal. Naglagay lang ako dito ng 2 kutsara na puting asukal. Pero nakadepende pa rin yan sa inyo, kabamba, kung gaano karami yung ilalagay nyong asukal. Nakadepende yan sa inyong panlasa. Alam nyo ba, nung una kong nagtatry na magluto nito, ay naging palpak ang pagkakaluto. Kaya nung nakuha ko na yung perfect na sukat, ito na yung lagi kong sinusundan. Ang susunod ko namang gawin ay isasalang ko na yung ating kasirola. Sa medium heat lang natin iset yung ating kalan. Pag pinakuluan nyo ito, huwag nyo itong iiwan. Maaari kasi itong aapaw pag malapit na itong kumulo. At dapat tuloy-tuloy lang yung ating paghalo dito para hindi dumikit o kaya masunog yung nilagay nating mais. Nung kumulo na ay nilagay ko na yung ating pinaghalong cornstarch at tubig. Paunti-unti ko itong nilagay habang hinahalo ko ito. Dito sa part na to ay medyo mangangalay ang ating braso dahil continuous dapat ang paghalo natin dito. Pinahinaan ko na rin ang apoy ng aking kalan para hindi masunog yung nasa ilalim. Alam nyo ba, kabamba, kung bakit nagiging palpak yung pagluluto minsan ng ating maha blanca? Kung nasobrahan mo minsan kasi yung paglagay ng cornstarch, maaaring matigas ito. Kung sa liquid naman ang sobra ng paglalagay, maaaring basa naman itong maha blanca. Kung sa lasa naman ay wala akong nakikitang problema dito dahil maaari naman nating tikman ito bago natin ito lutuin. Ang sign pala na pwede na natin hanguin yung ating maha blanca ay smooth na ito habang hinahalo. At ang pagkulo nito ay parang bulkan na ito na sumasabog tulad nito. Pinahiran ko pala ng melted margarine ang aking paglalagyan. After naman nito, tsaka ko naman nilagay yung ating nalutong maha blanca. Ganito ko lang po niluluto yung ating soft and creamy maha blanca. Sana nagustuhan mo itong aking na-share na recipe ngayong araw. Paki-like and share na rin ito, kabamba, para maraming makapanood. Advance thank you ulit sa'yo. After ko pala na flat sa ibabaw ay akin lang itong pinalamig. At grated cheese naman yung nilagay ko dito sa ibabaw niya. Pwede ring latik yung ilagay nyo dito sa ibabaw kung ano yung gusto nyo. Yan, luto na yung ating creamy maha blanca. Perfect pang merienda o kaya pang himagas. Habang nag-i-edit ako nito ay kumakain ako. Kaya sabayan nyo na akong magmerienda, kabamba. Salamat sa panonood, kabamba, at see you sa aking next cooking vlog.